Welcome to my vlog, and for today's video, papabags pa ko tong 11-year-old Coach shoulder bag ko. Ayan. Na never pang nalinisan for 11 years, pero makikita nyo na very good condition pa din siya. Kaya lang, super dumi nga nung ilalim. Ayan, makikita nyo yung mga dumi, yung mga watermarks, pati sa gilid. Ayan, mga watermarks at dumi yan, pati sa strap. Ayan, kitang-kita ang mga dumi for 11 years. Hindi ito nalinisan. Itong canvas, medyo nag-darken na. Dati light yan, pero medyo nag-dark na siya. Itong part na to, ayan, kitang-kita yung dumi. Dati light din tong color ng leather na to. Pero, nakita nyo naman na sobrang ganda pa rin ang condition nito. Yung mga stitchings niyan, walang tas-tas. Ganyan kaganda, ganyan ka-perfect condition kahit na 11 years old na yan. Yung mga hardware, very shiny. Yung mga glazing, perfect na perfect pa din talaga. As in, wala siyang tuklap. At yung zipper nito, nag-glide smoothly. Kung paano siya mag-glide nung bago siya, ganun pa rin siya hanggang ngayon na 11 years old na siya. Etong part na to, medyo nag-darken, pero mas tingin ko mas gumanda eh. Kasi lalong na-accentuate yung mga sisis niya. Nga lang talaga, etong mga to, ito yung gusto ko talagang matanggal. Kaya para mas magmukhang perfect siya, well kept, pupunta tayo sa Trinoma kasi nandun yung Besas. Yung Besas, naglilinis sila ng mga bags, ng mga shoes, basta any leather goods. At meron pang isa, yung sa SM North EDSA naman, yung Boss. Same service din ng Besas. So, yun, pupunta tayo for today sa Trinoma and sa SM para mapalinisan itong bag. Ngayon, nandito na tayo sa Trinoma. Pagpanik natin ng escalator, left side. Ayan, pag turn natin sa left, makikita natin yung L'Occitane sa right side. And then, sa left side naman, nandun yung Belo. Yan yung mga palatandaan. Yung Belo at saka yung Dimension. Kasi kahilera niya yung Besas. So, lakad lang ng konti. Ang liit lang ng Besas dito sa Trinoma. Actually, parang pop-up store lang siya. So, once makita natin itong healthy options, mag-turn left na tayo. And, ayun, matatanaw na natin. Nandun sa island, na yun yung store ng Besas. Nandito tayo sa Besas. Tatanong natin kung magkano ang malinis nito. Besas. Miss, walang, ang tawag dito, 6,000, di ba sabi mo? 6,000. Wala nang less yun, naka-fix yun. Hanggang 5,500 bigay ko. Hanggang 5,500. Ano yung after nung cleaning? As in, Ito paano ito best effort dito sa canvas, pero ito gaganda yan. Magmumukhang bago yan. Same color naman pinakamalaki. Same color lang. Or I mean yung mare-restore yung pinaka-original color na light. Ayan o, yung ganyan. Mare-restore talaga siya. Ako ma'am, pinakamalapit niya. Tapos yung loob. Ito ma'am, best effort din dito ma'am na. Best effort dito. So may stain pa din ng konti. Opo. Hindi masisiro yung Not ano. 100% yan ma'am. Oo. Unless na lang talaga kung kayanin siya ng linis, maalis yan. Pero minsan kasi kapag stain, not 100%. Okay. Ito mga watermark, matatanggal to. Itong leather parts yan, magagaranti ko sa inyo. Pero yung canvas kasi dyan ang mahirap.
Oo, hanggang 5.5 yung last price. So, palis kami sa business. Nandito kami sa SM North. Tapos kaya to. Nag-cleaning kayo ng ano, ng bag? Yes po, ma'am. Starting po tayo, ma'am, 1.5. Pwedeng magpa-quote muna. Ito, ma'am, hindi po ito pwedeng mabasa. Alin? Ito po dito kasi magda-dark po siya. Hindi siya pwedeng i-restore, yung part ng leather? Pwede I mean, pwedeng malili- kukulayan. Opo, Ay, pero kukulay. hindi siya pwedeng mabasa kasi, ma'am. Ano kasi yun, parang sa tooling po, yung sa ginagamit din sa LP, ma'am, na yung Oo. nag-watermarks Ay, po. sorry. Kapag Yun- nabasa po. Yung ganun po siya. Yung kumbaga yung color niya, mababago siya. Opo. Ay, hindi, ma'am. Pwedeng ko ganyang kulay din po. Pero yung texture niya, ma'am, hindi na po katulad nung sa bancheta. Mas maganda yun, ma'am, kasi pwede mo siyang mabasa. Mm-mm. So, ano po pwedeng maging, ano yan, changes or improvement Pwede pong, yan ma'am, pwede pong color revive po. Ng leather. ng Tapos leather? ispa po. Spa. Eh, yung mga watermarks at saka yung mga, yung naipon na dumi, mga maiitim. Medyo dito po ba, ma'am? magfe-fade ba yung ilalim? Ay, yung dumi kasi ilalim yan. Ito ma'am, ano po, ma'am, kung color ma'am, pang leather po kasi yung kinukulay natin, matatakpan. Matatakpan lang. Ah, matatakpan, hindi mabubura, hindi magfe-fade. Alin mo? Hindi, Yung mawawala ganito na po, kasi ang ma'am. dumi. Mawawala na po ito pag kinolor po. Pero ano, Kunyari po, faded Ano? ma'am na bag, Oo. na leather. Nagko-color revive po talaga kami ma'am. Kumbaga, kung faded na po yung kulay niya, may mga ano na po. Once po na kinulayan po ulit natin, bagong kulay na po talaga siya. hindi na ganitong original, no? Oh, Yung pinakamalapit light na kasi, kulay, ma'am. pinakamalapit na Opo. kulay. So, anong tendency mangyari dito? Medyo magda-darken. Opo, ng onti Ng lang. onti lang. Opo. So, tapos yung loob, Yung yung loob texture medyo, lang talaga, ma'am, kagandahan lang po kasi doon. Mag-iiba na po yung texture. Hindi na po siya ganitong, yun pag nabasa mo, ma'am, mag-watermarks. ganun. Yun po yung kagandahan. Tapos, yung loob. Ito yung ano. Yung loob, kasi ang Zipper dumi na din ng to. ano niya, ayan o. Ay, ito ma'am, dikit na po kasi yan sa lining, ma'am. Ganyan na po talaga yan. Eh di, mawawala. Ano po, maglalighten naman, pero minsan po talaga, ganyan na po talaga yung ano niya, ma'am. Kasi yung, kumbaga hindi po siya dumi, ma'am. Yung dikit po sa loob, ma'am. Oo, ganun nga yung itsura niya. Parang, ano na siya. Lumabas na po sa loob. Mm-mm. Magkano yung ganito? Magkano ang abutin? Pag may kulay. Kulay, ma'am. Tapos ispa, ma'am. Pag ganito po, 4-5 yan, ma'am. 4-5? Opo. Anong, yun Ispa yung, na yun, ma'am. Plus color po. anong, may last price ba yung ganun? 4-5? Oo, fix na yung sa 4-5. Tanong mo sa pera. Ang mahal pala. 4-5? Eh, pag wallet na coach, yung ganyan din, yung combination ng leather tapos canvas, magkano? Check po natin, ma'am. Hindi ko dali, pero wallet lang siya na trifold, ganun. Pag ano naman, ma'am, kaya, spa po, Oo. kaya lang po siya ng 1. Pag wallet, mga ganong, ano. Tanong ko daw sa Ate Jenay. Kasi iwasan din pala po sa mga. Sa number na kanina. Ito yung mga na ano, yung na-clean na ninyo, no? Yes. Ay, mga paggawa siya. Kala ko clean. Dito kami sa boss, ang price niya is 4,500, no? 4,500. Medyo mahal din. I'm back here at home. Gusto ko lang i-share sa inyo na hindi ako nakapag-decide kasi meron mga considerations na kailangang isipin ko muna bago ko talaga mag-decide na magpa-bags pa. Yung quote sa akin nung Besas, 6,000, and then yung last price daw, pwedeng ibigay niya sa akin ng 5,500. Di naisip ko na
napakamahal talaga niya, no? Para sa bags pa lang. And considering na, ang liit naman nung bag ko. Super liit lang ng bag para sa price na 5.5. Tapos, although madumi nga lang talaga, maraming watermarks dito sa part ng leather. Pero yung 5.5, parang masyadong namahalan ako. Yun yung talagang dahilan kaya naisip ko na okay, so hindi muna ako magde-decide sa Besas, although first choice ko talaga ang Besas. So pupunta muna ako ng SM North doon sa Boss. So pagdating naman doon sa Boss, in-expect ko na siguro mga 1.5. Kung papresyohan nila ako ng 2,000, okay naman sa akin. Pero nung sinabi nung babae nga na price starts at 1.5, medyo lumakas na yung loob ko na, siguro mga 2.5, ganyan, or mga 3, mahal na yon. Pero nung sinabi niya na 4,500 for this small bag, medyo napaisip na ako doon sa 4,500. Kasi nga, ang liit lang nung bag. At saka, yung talagang lilinisan lang dito, etong leather part lang talaga. So, naisip ko na parang mahal naman ng 4,500. So, naisip talaga ako maigi kung i-go ko na sa 4,500. Although, 4,500 is 4,500, diba? And then, nung in-explain niya na sa akin kung ano yung mga improvements or mga changes na pwedeng mangyari after ng bags pa, sinabi niya kasi sa akin na medyo maiba daw yung color. So, expect ko na mare-restore yung original color. Although, hindi naman yun talagang original color, pero nung sinabi niyang medyo magda-dark yung color kesa dito sa present condition niya or present color niya, medyo dun na napaisip ako na, ba't magda-dark? Ba't nagiging dark? Ida-darken ba talaga? Or bakit ano kayang ipapahid? Kasi leather to diba? So once na may ipahid sa leather, talagang magbabago yung yung color, alam ko naman yun. Pero yung magda-dark siya, parang hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine na magda-dark siya, gano'n. Magugustuhan ko pa rin ba yung appearance? At saka magko-complement pa rin ba siya dito sa prints or dito sa canvas? Yun yung naisip ko. Although meron din namang advantage daw kasi kapag pinahid na nga dito yon, magda-darken nga etong leather, pero hindi na siya magiging prone sa pagkakaroon ng watermark. So, okay yun para sa akin. Kaya lang naisip ko, ano na ba yung magiging itsura? Kasi kung magda-dark siya, babagay pa rin kaya siya dito sa canvas na to. Yun yung naisip ko. Kasi parang ang ganda kasi nung contrast nung tong leather, tong kulay ng leather, ang ganda nung contrast niya dito sa mga sisi. Niisip ko kung magiging kakulay niya yung mga sisis, magugustuhan ko pa ba yung result, 'di ba? Syempre, this is 11 years old na bag, kaya magandang ipa-bags pa, pero kung mababago yung appearance niya, ma-appreciate ko pa ba siya? Yun yung naisip ko. Kaya lang gusto ko nga malinisan to, pero mababago naman yung appearance niya. And naisip ko naman na kahit naman may mancha siya, nagagamit ko pa rin naman siya. Na-appreciate ko siya kahit madumi siya. Actually, kaya na-appreciate ko siya kasi 11 years old, may dumi siya. Alam ko na dumi siya, pero memories to. Diba? Kumbaga, may tanda ng na-enjoy ko tong bag na to Siguro hindi maganda man sa appearance yun or sa paningin, pero parang it's a validation na this is original, this is timeless, and gustong-gusto ko yung itsura niya. Madumi nga lang siya, pero yung functionality naman, hindi naman nabawasan. And kung mababago yung color nito nang dahil lang sa may pinahid, parang hindi ko naman na siguro ma-appreciate. Kaya medyo naisip ko na hindi muna ako magde-decide for now. I-enjoy ko na lang muna. Enjoy ko na lang muna siya na ganito. Total, nagagamit ko naman. So, ayun. Yun yung dalawang bagay na naisip ko. Yung first, yung price na sa tingin ko, for the size of bag
na ganito lang naman kaliit, tapos ito lang naman yung pinaka main concern ko, at saka yung loob. Although yung loob okay lang naman kahit hindi nila mabura yan, kasi loob naman yan eh, so okay lang sa akin. And then yung second nga is yung mababago yung color nito. Parang hindi ko naman matatanggap na mababago yung color dahil napapags pa ko. Pero anyway, na-appreciate ko na sinabi nila yung possible na magiging outcome. Kasi mas mahirap naman na ipapagawa ko sa kanila, and then pag nagawa nila, merong mga pagbabago. Magulat na lang ako bakit nagbago. So, mas mahirap yon kasi nagbayad ako ng mahal, and yet hindi ko naman magugustuhan yung kakalabasan. Malilinis nga, pero mag-iiba naman. Mag-iiba sa paningin ko yung itsura nito. So, yon, di muna ako nag-decide, pero still, gusto ko pa rin makahanap sana ng makakapag-restore nito, whether bibili na lang ako ng product na makakatulong sa paglilinis nito, or makahanap sana ako ng shop na malilinisan lang to, walang mababago sa appearance. So, yun lang for today's video. Sana nagkaroon kayo ng idea kung magkano ang pagpapabags pa ng ganitong size, ganitong klase ng case ng dumi sa Coach bag. Thank you for watching! See you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!